More end time signs these days. Marami po ang naghahanap ng mga sign ng end times. Tulad na lang po ng pagtingin natin sa kalangitan o kaya naman sa araw at buwan. Kung ito ba ay fulfillment ng mga biblical prophecies po na nakalagay po sa Bible. At marami pa po tayong makikita ng mga biblical signs na pwedeng matupad po sa panahon po natin ngayon. At gusto ko sabihin sa iyo kapatid, ang ilang biblical worldviews concerning other matters which are more telling about the days we are living in. Halimbawa na lang, yung pagiging matalino ng tao. Kasi sabi ng Bible, sa huling mga panahon bago ang wakas, magiging sobrang talino ng tao. At ito yung magiging dahilan kung bakit sila lalayo sa Panginoon. Ang sabi ng Daniel chapter 12 verse 4, "But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there, and knowledge will increase." Let's talk about CERN. Yung CERN po, isa sa controversial ngayon na kumakalat po sa buong mundo. Isa na dito, yung kanilang logo na ito ay nahalin tulad sa Mark of the Beast kasi 3-6 na pinagsama-sama. If i-figure out po natin yan, di ba, hawig siya. Ano sa tingin mo? Yan ba ay marka ng halimaw? Is CERN is demonic or satanic? Ang CERN po kasi, kung isa sa mga end time sign or prophecy na ang mga tao ay magiging sobrang talino sa huling panahon, ang company kasi ng CERN ay nabubuo ng napakatatalino, sobrang genius na mga tao, mga scientist, mga physicists at mga engineers. Ang CERN ay European Organization for Nuclear Research, where physicists and engineers are proving the fundamental structures of the universe. Kung pag-aaralan po natin ng CERN, nakalagay po sa website nila sa kanilang page, what is the universe made of? How did it start? Paano nagmula? Saan nagmula? Paano nagawa ang universe? Dahil ang CERN ay seeking answers using most powerful particles accelerators. Ang CERN din po recently has a number of headline in news. Sa madaling sabi, gustong patunayan ng CERN na tayo ba talaga ay nilikha ng Diyos? O may patunay ba na tayo ay galing sa Diyos o nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? At sabi ng mga issues, ang CERN ay gustong patunayan na meron ba talagang manlilikha o wala talagang manlilikha. Isa sa kumakalat sa CERN is gumagawa sila ng portal para makapasok sa ibang dimension. Ano kaya talaga ang gusto nilang patunayan? Na walang manlilikha, hindi tayo galing sa manlilikha o sa Diyos, or wala talagang Diyos? Ito ba ang gusto nilang patunayan? Sa kaya ang CERN sa mga unfold biblical prophecy na unti-unti na pong napufulfill sa panahon po natin ngayon, sa dami at napakaraming mga matatalinong tao na nagsama-sama upang makabuo ng isang dimension o portal para lang makapasok sa ibang dimension. Gusto nyo pa pong pag-aralan ng CERN? Napakarami po sa social media, sa internet. Makikita nyo po doon kung ano ba talaga ang motibo ng CERN. Dahil nga po sa sinabi ko sa inyo, napakaraming tao po na matatalino nagsama-sama dito upang mapatunayan kung saan nga ba galing ang universe o saan galing ang kalawakan. Isa nga ba ang CERN sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos? Alam nyo po ba ang atheism, hindi lang basta hindi sila naniniwala sa Diyos, kung hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Ito yung pagtanggal sa realidad ng makapangyarihang Diyos. Hindi sila naniniwala na mayroon talagang nag-i-exist na Diyos. Ayon sa American group, American Atheists, the atheist experience na tinatawag is not believing in God. Rather, God doesn't exist. Alam niyo po mga kapatid, ang company ito may ilang hindi isinapubliko sa pagbabalita sa kanilang mga natuklasan. Kasi kung yung kanilang accelerator ay kinakailangan ng merong napakalaking energy para maging matagumpay po ang kanilang invention at makalikha ng mga bagay o may matuklasan sa universe, ang katunayan nito, kakaunti at kikirapot pa lang po ang nadidiskubre ng mga tao sa mundo po natin pagdating po sa kalawakan. Alam mo bang hindi pa rin lubos na maipaliwanag ng science ang universe dahil sa dami ng galaxy at liit pa lang ng ating natutuklasan ng mga hindi mabilang na bituin at napakarami pang hindi madiskubre sa buong kalawakan. Paano ang enerhiya ay magagamit upang mag-hold at maging maayos ang lahat ng bagay di lang sa mundo kundi maging maayos
at maging systematic at comprehensive ang buong kalawakan. Dahil ang CERN kailangan ng sapat na enerhiya at merong nagmamanipulate ng tamang energy doon sa mga ginagamit po nila para sa kanilang pagtuklas. Ganun din ang mundo. Hindi lubos maisip na kung saan nanggagaling yung energy, kung bakit nagiging maayos ang lahat at nahuhold. Nakuha ko na ba ang attention mo? Hindi kaya dahil sa energy na meron ang buong kalawakan, kundi dahil merong isang makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng ito at nakahold sa Kanya ang mga bagay na ito. Sa Kanyang kapangyarihan, nagiging maayos ang lahat ng bagay sa buong mundo. Alam nyo mga kapatid, huwag sana yung grabing katalinuhan at pagiging magaling ng tao ay maging dahilan ng paglalamig at pagtalikod sa Diyos. Kasi ito yung sinasabi ng Matthew chapter 24 verse 11. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Mas pasimplihin po natin para mas lalo natin maunawaan na merong manlilikha. Na kung yung isang paint na napakaganda, hindi magagawa yun kung walang magaling na painter. Ganoon din kung merong napakagandang bahay, hindi makokonstruct po yun kung walang magaling na engineer or architect. Ganoon din ang mundo. Napakaganda ng kalawakan, napakalawak ng karagatan, napakaganda ng paglikha sa tao. At hindi magagawa yan kung walang creator, walang Panginoon, walang Diyos na manlilikha. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na-create ang mundo. Na-create po ang langit. Awit chapter 33 verse 6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan, at mga bituin. At sa mga nagsasabi na tao lang ang Panginoong Jesucristo at wala siya sa creation, the Bible tells us na bago pa ang paglikha, naririyan na ang Panginoong Jesus. Colossians chapter 1 verse 17, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Diba? Hold ng Panginoon ang buong mundo sa kanyang kapangyarihan kung bakit nagiging maayos, nagiging systematic ang kalawakan at walang nalalaglag na mga bituin at meteorite sa mundo natin. Kasi nga, nasa kapangyarihan ng Panginoon at hawak-hawak ng Panginoong Jesucristo ito. At hindi lang iyon, hawak-hawak ng Panginoon. Ang sabi ng scriptures sa kanyang sovereignty, ayon sa kanyang pagiging Diyos mula noon hanggang wakas, alam niya kung ano ang gagawin niya. Psalms 24 verse 1 hanggang 2, not only does God hold the world in His hand, but He is completely sovereign over it. Alam mo kapatid, ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng buong mundo. At siya rin ang may karapatan para tanggalin at alisin ito. At siya rin ang may kakayahan para magbigay ng bago para sa kanyang mga mananampalataya. Ito ang kanyang pangako. Revelation chapter 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Naglaho na ang langit at lupa, pati na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At ito ang mangyayari sa huling panahon na pinaparating sa atin ng Diyos mula sa sulat ni Juan sa Apokalipsis. Revelation chapter 21 verse 5, at sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko ngayon ang lahat ng bagay, at sinasabi niya sa akin, isulat mo ang sinabi ko dahil totoo ito at maasahan. Sinabi pa niya, naganap na ang lahat, ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuhaw ay papainumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. I guess dito ko na po i-end yung video. Papasalamat ako sa iyo kapatid, nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung nagustuhan mo, follow po kayo sa FB page
Ganon din, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel, hit nyo po yung notification bell. Kung meron kong gustong sabihin, let me know in the comment section. Maraming salamat uli kapatid. Hanggang susunod na pagkikita natin, marami ka nawang natutunan. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.